You can clearly hear helicopters in the distance. They're attacking Fort Pula. Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. 3 oras lang. US stealth attack sa Venezuela. Chinese at Russian radars bigo. Isipin mo ito. Isang bansa na armado ng Chinese at Russian air defense systems. Isang presidente na nasa loob ng kanyang palasyo. At isang superpower na tahimik na pumasok. Hindi nakita, hindi nadinig, at hindi napigilan. Sa bagong mga ulat na lumulutang ngayon sa international defense circles, sinasabing tuluyang pinasok ng puwersa ng Estados Unidos ang Venezuela sa isang mabilis ngunit napakatinding military operation. Isang operasyon na tumagal lang umano ng 3 oras pero nag-iwan ng malalim na aral sa modernong digmaan. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang operasyon sa sunod-sunod na air strikes at aerial assaults, partikular na tinarget ang capital city na Caracas at mga pangunahing military installations ng Venezuela. Sinasabing nahuli umano ng US Special Forces ang Venezuelan President na si Nicolas Maduro, kasama ang kanyang asawa, matapos ang mabilis na pag-collapse ng command and control ng Venezuelan military. Kasalukuyang iniulat na ang presidente ay inilagay sa USS Iwo Jima, isang WASP-class amphibious assault ship ng US Navy, na sinasabing may escort na Arleigh Burke-class destroyers habang tinatahak ang ruta pabalik ng Estados Unidos. Kung totoo ang impormasyong ito, ito na ang isa sa pinakamabilis at pinaka-decisive na operasyon militar sa modernong kasaysayan. Sa military analysis, sinasabing unang kumilos ang F-35 stealth fighters ng Estados Unidos. Ang nakakagulat? Walang early warning, walang interception, walang epektibong depensa. Ito ay sa kabila ng katotohanang may Chinese-supplied JY-27 long-range early warning radars ang Venezuela na inaangking kayang makadetect ng stealth aircraft tulad ng F-22 at F-35. Ngunit sa aktwal na senaryo, hindi umano gumana ang detection. Sunod-sunod na na-neutralize ang Venezuelan military bases hanggang sa tuluyang maparalyze ang kanilang kakayahang lumaban. Hindi lang Chinese radars ang sinasabing bigong makakita. Pati ang Russian-supplied Nebo-M radar systems na matagal nang ina-advertise bilang stealth detector ay wala ring naitalang epektibong response. Mas mabigat pa rito, ang Buk-M2 na may medium-range air defense systems at range, approximately 40 kilometers, ay na-neutralize agad bago pa makapag-launch ng missile. Pagdating naman S-300 air defense systems, hindi rin umano nakalock sa F-35 kaya halos wasak. Bago pa makapagbigay ng seryosong depensa. Dito makikita ang sinasabi ng mga defense analyst. Maganda sa brochure, mahina sa totoong gyera. Matapos maklear ang himpapawid, sinasabing pumasok na ang CH-47 Chinook helicopters sakay ang US Special Forces. Malayang lumipad ang mga ito dahil wasak na ang air defenses at kontrolado na ang airspace. Kasabay nito, in-escort ng AH-1Z Viper attack helicopters ang mga Chinook habang tinatapos ang natitirang threat sa lupa. Alam nyo ba na ang AH-1Z Viper ay minsan na ring in-offer sa AFP modernization program, ngunit hindi napili dahil sa mataas na presyo. Kaya T-129 attack helicopters mula Turkey ang binili noon ng Pilipinas. Alam nyo naman ang Pilipinas kung saan nakakamura at nakakatipid doon tayo. Pero ang mga bulsa ng mga kurakot na politiko ay paldo-paldo. Nakakalungkot isipin na winawaldas nila ang pera ng bayan. Kung may isang malinaw na leksyon sa operasyong ito ay ang stealth aircraft ang frontliners ng modernong digmaan. Hindi ito ang unang beses na napatunayan ito. Ginamit na ng Israeli Air Force ang F-35 sa high-risk strikes. Ginamit din ng US Air Force laban sa Iranian targets. Kahit armado ang Iran ng S-400 air defense systems, wala ring napatunayang epektibong interception. Dito makikita kung bakit dominante pa rin ang US-made aircraft, lalo na ang mga gawa ng Lockheed Martin. Para sa Pilipinas, malinaw ang aral. Kailangan nating mag-invest sa modern, survivable at stealth-capable aircraft. Isang halimbawa dito ang KF-21 Boracay.
ng South Korea na kung saan may mga features tulad ng semi-stealth design, advanced avionics, at practical na stepping stone para sa PAF. Kasabay nito, kailangang palakasin ang ating air defense systems, lalo na sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at patuloy na banta sa regional security. Ang nangyari o sinasabing nangyari sa Venezuela ay hindi lang balita, isa itong babala. Kung gusto mong manatiling ligtas sa modernong digmaan, hindi sapat ang lumang depensa, kailangan ng teknolohiya, disiplina at tamang desisyon. Kaya dapat pag-isipan ng mabuti ang mga hakbang kung ano ba talagang fighter jet ang dapat bilihin ng Pilipinas. Kung gusto mo ng mas malalim na military analysis, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-comment kung ano ang opinion mo. Handa ba ang Pilipinas sa ganitong klase ng digmaan? No comment. Big shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panunood. Kita-kits next video. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell